Magandang gabi po muli mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Ray Aramis ng Christian Cathedral na nagtatanggol at nagtuturo ng buong katotohanan. Nagtuturo din naman ng mga katotohanan at itinutuwid ang lahat ng kamalian. Kaya ngayong gabi, nandito po tayo sa pag-aaral patungkol sa maling aral at patungkol sa tamang aral. Kaya ang ating pong tema ay orthodoxy versus heresy. Una muna nating i-define ang orthodox at saka ang heresy. Anong orthodox? Orthodox means right or correct teachings. This comes through the right understanding and right interpretation ng Word of God. So yung salitang orthodox, tama ang aral kasi tama ang pagkaunawa at tama ang pangangaral o interpretasyon patungkol sa salita ng Diyos. Maunawaan natin at malalaman natin ang isang heresy o maling aral sapagkat ito'y kumokontra po sa banal na kasulatan at sa buong konsepto o aral ng buong kasulatan. Ito rin ay kumokontras sa mga standard na isinet ng Church Council kagaya ng unang Jerusalem Council sa Acts chapter 15 beginning on chapter 15 beginning on verse 1 to verse 21. Ang heresy naman, ang ibig sabihin ay to go on your own way. Pumunta ka doon sa sarili mong daan. Ang heretic ay ang pagtuturo ng salita ng Diyos ayon sa kanilang kaparaanan. So, ang orthodox tama kasi kung anong sinasabi ng Word of God. Ang heresy naman ay yung kung anong gustong ituro nung mismong nagtuturo ayon sa kanyang unawa o ayon sa kanyang interpretasyon. Ang kanilang mga aral ay heretiko sapagkat ito'y kumokontrol o kumokontra sa buong aral at interpretasyon ng salita ng Diyos. Ang tawag po doon mga kapatid ay eisegesis. Ang tamang paraan ng pag-interpret ng Word of God ay exegesis. Halimbawa, yung heresy noong panahon ni Apostol Juan sa 2 John chapter 1 verse 7 ay ganito po ang nakasulat. Sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan. Sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpapayag na si Jesucristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. Sino man daw po nangangaral na si Kristo hindi dumating sa laman, hindi naging tao, ay isa pong maling aral. Sapagkat nung panahon po ni Apostol Juan, merong ganitong aral na si Kristo ay dumating pero hindi katawang tao. Kundi siya isa lamang shadow o tinatawag po nating phantom. Kaya sabi na Apostol Juan, ang nangangaral ng si Kristo ay hindi nahayag sa laman ay Antikristo. Ang eisegesis ay isang paraan po ng pag-i-interpret kung saan ini-introduce ang sariling akala, pangunawa o mga biases nang hindi ikinukonsidera yung mga text na bago at pagkatapos yung text na ginamit. Kaya ito po'y kumokontra dun sa pinakatema, kinuha lamang salita ng Diyos o yung isang verse, ininterpret na niya without considering the surrounding verses o mga text na nakapaligid dito. Kaya ang tawag po doon ay eisegesis. Ang mga tao po na may mga heretikong aral ay may magagandang intensyon. Dahil sa pag-aakala nila na tama sila, kaya ang ginagawa nila, itinuturo nila ito. However, dahil ang kanilang aral ay heretiko o mali, nagdadala sila ng mga maling aral at nagdadala ng mga tao tungo sa ikapapahamak. So, kaya sa Apostol Pablo, sinabi kay Timoteo na mag-ingat ka sa iyong mga pagtuturo. 1 Timothy 4:1, ano po sabi rito? Ngunit tayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba ay magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa Espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Ito po ay masasabi nating panahon natin ang isa sa panahon na binabanggit na huling panahon. O verse 1 Timothy 4:16, sabi na Apostol Pablo kay Timothy, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito. Saan? Sa tamang turo. Sapagkat sa paggawa nito ay ang iyong sarili ang ililigtas mo at pati ng mga
nagsisipakinig sa iyo. Si Apostol Pablo nagbigay po ng babala kay Timoteo. Ingatan niya ang kanyang sarili, ingatan din niya ang kanyang itinuturo upang ang mga nakikinig at siya ay mailigtas. Tingnan natin ang mga heresy po o mga maling aral nung unang siglo o nung unang ang iglesia po ay nag-e-exist nung unang panahon, kagaya ng heresy of Docetism. Ang Docetism galing sa Greek word na dokein, nang ibig sabihin ay parang or it seem or to appear, na lumitaw na parang. At sa paniniwala nila na si Jesus hindi po dumating sa laman o hindi naging tunay na tao. Kaya sabi ng Apostol Pablo, ang mga pangangaral na ito ay heretiko o mali at antikristo. Kagaya ng binanggit po natin kanina na ang mga nangangaral na si Kristo ay hindi nahayag sa laman ay mga antikristo. Hindi po ito yung sa panahon ngayon na nagtuturo na si Kristo ay tao lang. Kahit ang sabi nila, ayan, si Kristo ay hindi nyo pinapahig na tao lang, kayo ay antikristo. Hindi po. Ito po yung mga nangangaral ng panahon ni Apostol Juan na si Kristo ay hindi nahayag sa laman, kundi isang shadow lamang. Kaya sabi ng Apostol Juan, ang mga nangangaral na ito ay mga antikristo. Pangalawa, ang heresy ng Gnosticism. Ang salitang Gnosticism galing sa salitang knowledge. According sa pananampalatayang Gnostiko, maliligtas ang tao sapagkat pag natutunan yung mga lihim na karunungan o kaalaman. Naniniwala sila na lahat ng mga matter ay masama. Kaya si Jesus hindi po dumating sa katawang pisikal, kundi shadow lamang o phantom. Kaya sabi na Apostol Pablo, ang mga yan ay mga antikristo. Sa paniniwala nila ng salvation, okay, tayo po naniniwala na kaligtasan ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na siya'y napako sa krus at sa pag-enter natin sa relationship sa God patungo sa pananampalataya kay Kristo. Nangangailangan po kasi ng laman yung tagapagligtas para mapako sa krus. At kung walang laman, walang ipapako. Kaya sinabi ni Apostol Juan, ang ganitong pangangaral na hindi nahayag sa laman ay isang kasalanan o isang heretikong aral. Ang pananampalataya po natin ay sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ulitin ko po ang kaligtasan ay hindi po sa pananampalataya, kundi sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya kung sasabihin natin naligtas tayo sa pananampalataya, may kulang po doon. Ako'y naniniwala, kailangan po ang faith, pero ang bahagi, sabi ng Word of God, sa Efeso 2:8-9, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Saan daw tayo naligtas? Biyaya po ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya binibigyan po natin ng diin na mali talaga yung aral ng Gnosticismo at ng Docetismo. Pangatlo, ang aral ng adoptionism. Ito'y paniniwala na si Kristo ay taong-tao lang na naging matuwid sa harap ng Diyos sa di kalaunan ay inampon at tinawag na anak ng Diyos sa pagbaba ng Espiritu Santo sa Kanya. Si Jesus ay tao na nakalugod sa Diyos at ginawang tagapagligtas. Ang heresy pong ito ay adoptionism po ang tawag. Na si Kristo ay taong-tao lang, naging tagapagligtas sapagkat naging kalugod-lugod sa Diyos. Ito pong error ng mga Ebionites, isang sekta ng mga Hudyo na pinipilit nila na kailangan sumunod sa kautusan ng mga Hudyo. At dahil dito si Jesus ay nakasunod at sa pagpapaliwanag niya ng kautusan, si Kristo ay pinaniniwalaan nilang tagapagligtas. However, si Jesus ay hindi po Diyos, kundi tao lang. Yan po ang error ng mga Ebionites at galing sa heresy ng tinatawag nating adoptionism.
Ang pangapat naman ay ang heresy ng Arianism. Ano namang Arianism na yan? Ang founder niyan ay si Arius. Kinundi na po yan sa konsilyo ng Nicea. Ang Arianism ay naniniwala na si Kristo ay nilikha ng Ama. Kaya si Kristo ay may simula. Ang title ng Son of God ay isang kortesiya na ibinigay sa Kanya. At paniniwala dito sa Arianism ay mayroong dalawang Diyos. So alam na natin sa panahon ito na sino mang nangangaral na mayroong mataas na Diyos, may mababang Diyos, dalawang Diyos ay heretikong aral galing po sa aral ni Arius o tinatawag na Arianism. Panglima naman po ay ang heresy ni Sabellius o yung tinatawag na Sabellianism. Naniniwala sila ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo ay hindi po three distinct person, kundi one person in one God. Paano po yon? Ganito po yon. Ang Trinity, naniniwala tayo ng Ama, Anak at ang Holy Spirit ay Diyos. Pero ang Ama ay hindi ang Anak. Ang Anak, hindi ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay hindi ang Ama. Para maunawaan natin po'y ganito. Ako po ay isang tao, isang being. Compose ako ng tatlong composition. Spirit, soul, and body. Okay. At yung composition ko na spirit, soul, and body na iisang ako ay tao. Bawat kabuuan ko po ay tao. Ang spirito ko ay tao. Ang kaluluwa ko ay tao. Ang katawan ko ay tao. Pero ako po ay iisang tao. Ito po ang aral ng Trinity. Para madali nating maunawaan. Father, Son, and Holy Spirit is God. But the Father is not the Son, nor the Son is not the Holy Spirit, and the Holy Spirit is neither the Father. Eh ano naman yung Sabellianism? Ang Sabellianism, o turo po na oneness ay ang Ama, ay ang Anak. Ang Anak ay ang Holy Spirit, at ang Holy Spirit ay ang Ama. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, at ang Holy Spirit ay Diyos. Kaya ito po yung aral nila. Hindi po three distinct person, kundi one God, one being, one person. Samantalang sa Trinity ay one God or one being with three distinct persons, Father, Son, and Holy Spirit. Ang pang-anim po ay ang heresy ng Nestorianism. Ang Nestorianism ay ang paniniwala na si Kristo ay mayroong dalawang separate persons. Isang divine, isang human. Okay? Nanggaling ito sa pangalan ni Nestorius, Patriarka sa Constantinople ng 421, 28 to 31 AD. Sa tinuturo po ng banal na kasulatan, para di tayo malito, na si Kristo isang persona lang, na merong dalawang distinct o pagkakakilanlang natures o kalikasan. He is God and He is man, but one person. Sa Nestorianism, dalawang person, isang God, isang human, hindi po one person, kundi two person. Samantalang sa atin, ayon sa banal na kasulatan, one person with two distinct natures, God and human. In contrast sa Nestorianism, nagkaroon ngayon ng monophysitism Christology na tinuro ni Cyril ng Alexandria. Bagamat si Kristo ay fully God at fully man, but there is only one nature in which the divine and human are united. So si Jesus ay tao at the same time ay Diyos, pero isang nature lang. Kaya ito'y kinikilala, tinatawag na heresy. Bakit? Human and God or divine, pero isang nature lang ang umiiral. Pangatlo ay pampito ang heresy ng tritheism or tinatawag na polytheism. Ito'y paniniwala ng Ama, ang Anak at ang Holy Spirit ay three independent and distinct divine being. Ulitin ko po, sa Trinity, ang paniniwala, one being. Sa tritheism, tatlong being, tatlo. So sa Trinity,
one being with three distinct persons. So, sa tritheism, three divine being, hindi po three distinct persons. Kaya ito po'y tinatawag na tritheism kasi magkakahiwalay na being. At ang bawat isa ay Diyos. Kaya tatlong Diyos po ito. Sa Arianism naman, dalawang Diyos. Okay, sa Sabellianism naman, isang Diyos, pero yung Father, Son, and Holy Spirit ay siya ring iisang person. Pero dito naman sa tritheism, meron po tayo nito ngayon. Paniniwala nila, Trinitarian sila. Pero sa founder nila ay three beings po yung pinangangaral, ay hindi po three distinct person, kundi three divine beings. Ang tawag po doon, heresy of tritheism. Marami pa pong heresy, pero ginamit lang po natin yung mga ilang kilala at alam po natin na nag-exist today. Patay na po ang mga proponent niyan, pero yung aral, litaw na litaw pa rin po hanggang sa ating kapanahunan. So tingnan natin, dahil sa may mga maling aral, nagkaroon po ng church councils. Itong church council ay mga ecumenical council na konferensya ng mga leader, mga dignitaries, at mga theological experts na naupo para pag-usapan yung mga heretikong aral na lumitaw ng mga first century. Okay? Ecumenical means the whole or representing the whole body of the church, the eastern and the western part. Halimbawa po, yung Jerusalem, Constantinople, Antioch, Alexandria, Rome. Ito pong mga tinatawag nating ecumenical councils, dito po nanggaling yung mga theologians o mga leaders na nag-convene. At ang isa po doon ay ang Rome, ang western part. Sa eastern part naman, Jerusalem, Constantinople, Antioch, at saka po Alexandria. So, tinawag na ecumenical kasi hindi lamang po ito, iisang area lang ang nag-convene. Unahin muna natin yung council sa Jerusalem. Noong 50 AD, council po ito ng mga apostles at ng mga leaders. Nang dinil nila ay patungkol sa pagtutuli at pagsunod sa kautusan ni Moses. Sapagkat may mga nangangaral na kailangan daw, na kailangan tuloyin at kailangan sumunod sa kautusan ni Moses para magkaroon ng kaligtasan. Nangangaral po si Apostol Pablo, si Apostol Pedro, sa mga intil na mga time na to, at nanagsilitaw ang mga alagad ng mga pariseyo na ito po ang tinuturo na parang sa panahon ngayon na kailangan sumunod sa kautusan para makatiyak ng kaligtasan. So sa Acts 15, 13, 18 to 21, ito po ang mababasa. Pagkatapos mag-report ni Peter at saka ni Pablo, tumahimik sila. At sabi rito, at nang matapos na sila ay mangagsitahimik, ay sumagot si Santiago na sinasabi, mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Ano po ang kanyang judgment? So sabi niya, sabi ng Panginoon na nagpakilala ng mga bagay na ito mula ng una. Dahil dito'y ang hatol ko ay wag nating gambalain, yaong sa mga hentil ay nangagbabalik loob sa Diyos. Kundi, sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikinahawa sa Diyos-Diyosan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo. Ito po yung sabi ni Apostol Santiago doon sa council sa Jerusalem na hindi natin kailangang ituro na sila'y kailangang tuliin at sumunod sa kautusan ni Moses. Na parang sila ay ginagawang Hudyo. So sabi nila, ang mga hintil nagbabalik loob sa Diyos, eto, wag nang kumain at magsilayo sa mga inihandog na pagkain sa Diyos-Diyosan. Okay? At maging din sa Diyos-Diyosan. At sa pakikiapid. At sa binigti. At sa dugo. Anong dahilan? Verse 21, sapagkat si Moses mula ng unang panahon ay mayroon sa bawat bayan na nangangaral tungkol sa kanya. Palibhasa'y binabasa sa mga sinagoga sa bawat Sabat. So sabi ni Santiago, kasi pinangangaral na nasa ang mga Hudyo ay nakakalat sa mga lugar ng mga Hentil.
At alam nila na ang pinangangaral ang mga aral ni Moises. Kaya yung mga bawal sa kanila para hindi matisod ang mga Hudyo, ipangaral natin itong apat na ito na atin pong nabanggit. Dahil dito, naging mapayapa po ang mga Hentil na nakakilala kay Lord dahil sa Jerusalem Council. Tingnan naman natin yung tinatawag nating Ecumenical Council. Ang Council sa Nicea noong 318 bishops ay nagsama-sama, ang issue nila Arianism, na si Kristo ay divine o God, pero ginawa lamang, created being lang. So isang bishop lang galing sa West or tinatawag natin galing sa Rome na pumunta sa council na ito. Kaya sabi nila sa church, sa Council of Nicea, doon daw nagsimula ang Trinity. Makita po natin na sabi nila sa Catholic daw galing yung aral ng Trinity. Makita natin sa Council ng Nicea, puro Eastern bishops po ang nandun. Isa lang ang representative na galing sa Rome. Ano issue? Arianism. Therefore, si Athanasius ay tumindig para ipagtanggol ang si Christ at saka ang Father ay same substance. At ang aral ni Arius na si Kristo ay created being na tinuturo ay kinundi na sa Council of Nicea. Sapagkat doon po ay nakita at diniklara sa council na ito sa masusunod nilang pag-aaral na ang Ama at ang Anak at ang Holy Spirit ay equal. Pero ang nagkatawang tao ay walang iba kundi si Jesucristo lamang. Ito po ang tinatawag na Council of Nicea. As a result, si Arius at ang kanyang mga leader o tagapagturo pinalayas sa iglesia ng Panginoon sa kanilang pangangaral kasi ng heresy. Yung aral na si Kristo ay Diyos, pero mababang Diyos is a heretic teaching. Lumalabas po rito, dalawa ang Diyos, isang mataas, isang mababa. Kaya sa Council of Nicea, kinundi na po ito at ito po ay heretic teachings. Mga kapatid, patay na po si Arius, pero yung spiritong tinuturo nito, buhay na buhay pa rin sa mga iglesia at mga religion na nag-i-exist sa ating kapanahunan ngayon. So, sabi rito sa Nicene Creed, okay, we believe in one God the Father Almighty, okay, maker of heaven and earth and all of that seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, one in being with the Father. And through him all things were made for us men and for our salvation. He came down from heaven by the power of the Holy Spirit. He was born of the Virgin Mary and became man. For our sake, he was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died, and was buried. And on the third day, he rose again in fulfillment of the scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son, he is worshipped and glorified. He is spoken through the prophets, and then we believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. Pangalawa ay Council of Constantinople. Ang unang Council ng Constantinople ay nagtagpo saan? Sa Constantinople o sa Istanbul na kilala ngayon sa panahon na Turkey. Inatenan ng 150 bishops. Sa council na ito ay kinundi na ang aral at ang final teachings ng Trinity. At dineclare ng Father, Son, ng Holy Spirit ay equal. Kinundi na patuloy yung aral ni Arius. Sa council din ito ay tinapos ang heresy ng mga Macedonian na tinataktuwa nila ang personhood at divinity ng Holy Spirit. Hindi po sila kasi naniniwala ng Holy Spirit ay person sa Macedonian heresy. At di rin sila naniniwala
ng Holy Spirit ay God. Pero sa Council ng Constantinople, dineclared na po ito na isang heresy. Kaya kung tayo po hindi naniniwala ng Holy Spirit ay person at hindi rin po siya God, ang paniniwala po na iyon ay kinondena na. At ang sinabi nila ayon sa council ay ang Holy Spirit ay divine at isang person. So, sabi nga, ang Macedonian heresy, ang Holy Spirit ay created lamang ng Son and thus subordinate to the Father and thus ang meaning mas mababa sa Ama at sa Anak. Pero alam po natin na sa Trinity, equal footing po sila. Pantay-pantay po sila, walang uungos, walang tataas, walang bababa. Pero pagdating po sa function sa Trinity, ng ang kalawang persona ay nagkatawang tao, natural, naging anak siya, mas mababa po siya sa Ama. Pero hindi nangangulugang bumaba ang pagka-Diyos niya. Okay, equal pa rin po siyang Ama, pero nung nandito sa lupa, hindi po siya nag-operate as God, but He operated as a Son, as a human, under the power of the Holy Spirit. Council of Efeso, 431 AD. Itong council po nito ay pinatawag ni Emperor Theodosius II. Sa Ephesus Council pong ito, inatenan po ito ng 200 to 250 bishops. At sa council na ito, in-announce at din-announce yung Nestorianism. Yung pangangaralan si Jesus, dalawang nature, dalawang person. Mga kapatid, ulitin ko po, ang person ni Christ, isa lang. Pero ang nature niya, dalawa. Truly God, truly human. Tinuturo po ng banal na kasulatan, ito, may isa lang ang persona ng ating Panginoon Jesus, kaya dineklara ng Nestorianism is a heresy. Ang council, susunod naman ay ang council ng Chalcedon. Sa Council of Chalcedon, kinundi na ang heresy ng Iatician Christology. Ang aral na si Kristo ay hindi perfect man at hindi full man. Sa Chalcedon po nito na council, naniniwala po tayo, pinaniniwalaan natin na ang council na ito ay si Jesus ay fully God and fully man. And in contrast sa fully God and fully man na hindi pinaniniwalaan ng Nestorianism at Iaticism, ay nagkaroon na tinatawag na monophysitism, na kung saan pinopromote na Eutike in contrast naman sa error ng Nestorius. Ulitin ko po, ang Nestorius teachings, dalawang person, dalawang nature. Sa Iatician Christology ni Iaticus ay isang person pero dalawang nature, God and man, kaya lang iisa lang ang nagiging labis na kalagayan ni Christ. He is more of God, not fully God and not fully man. So ibig sabihin si Kristo hindi fully man kundi fully God lang, pero siya ay man. Kaya kinundi na po ito saan? Sa council ng Chalcedon. So Iaticianism believe that through Jesus is God, or Jesus is God and man, there is only one nature and that is divine. Kaya kung may mga ngaral po ngayon at magsasabing, well, si Jesus ay Diyos, tapos siya ay tao, pero He is more of saglit lang bro ah. Okay, saan ako nawala? Iaticianism believe that though Jesus is God and man, there is only one nature and that is divine. So kung may mga ngaral po sa ating mga kapatid sa panahon ito na si Jesus ay Diyos at saka tao at hindi tunay na tao, kundi parang nag-anyong tao lang, isa pong heretikong aral na kinundi na sa Council of Chalcedon. Ang stand po ng Word of Bible o ng Word of God, Jesus is fully God and fully man,
in one person. Kaya ito yung declaration ng Council of Chalcedon. We then, following the Holy Fathers, all with one consent, teach men to confess one and the same Son and Lord Jesus Christ, the same perfect in Godhead and also perfect in manhood, truly God and truly man, of a reasonable soul and body, consubstantial with the Father, according to the Godhead, and consubstantial with us, according to manhood. Kaya si Jesus Christ po ay dineclare na truly God, truly man, fully God, fully man, sa Council of Chalcedon. So, sino man mangangaral na si Christ ay truly God lang, hindi truly man, ay isa pong heretikong aral. So, ito pong Council of Chalcedon, ang pinakamalaking konsilyo na dinaluhan ng mga obispo o ng mga leaders ng 520 bishops or pastors. Now, dito na po tayo. Paano natin ma-identify ang heresy? Simple lang, dapat alam natin ang truth. So whether we should know the truth. Halimbawa, ano ang truth? That there is only one God. There is only one being, one God, with three distinct persons. We also believe ang truth that the Bible is the only infallible, authoritative written word of God. Number 3, that Jesus is both God and human, fully God and fully man. And He is the Savior for our redemption. Naniniwala din tayo ng person ng Holy Spirit na pinadala ng Panginoong Kristo para sa iglesia. At naniniwala din tayo dapat na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ito po yung mga ilang mga major point para ma-identify natin ang heresy. Ito po, una, kung hindi nakabase sa salita ng Diyos o sa buong konsepto ng salita ng Diyos, ito po ay isang heresy. Okay? Ang Bible po ang standard natin to know whether it is heretic or not. Bakit? Sapagkat ang Word of God po, sabi ni 2 Timothy 3:15 to 17, sabi ni Paul kay Timothy, at mula sa pagkasanggol, ay yung nalalaman ng mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa kaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. At upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Mga kapatid, ang standard po natin para malaman ng tama at mali ay ang Bible. Kaya, halimbawa, para malaman mong sukat ng iyong paa, ay kailangan mong gumamit ng sukatan ng paa. Sa baywang naman ay ang medida. So, ito po kasi ang mga standard para malaman natin kung tama o mali ang isang aral. Pangalawa, tingnan natin yung issue doon sa Jerusalem Council at saka doon sa 4 na ecumenical council na akin pong binanggit. Yung Jerusalem Council, Nicene Council, Constantinople, Ephesus, and Chalcedon Council. Yung mga heretiko po doon ay kinundina na. Kaya kung lalabas pa uli yung mga heretic doon na kinundina na, hindi po natin ito dapat tanggapin sapagkat ito po ay heretikong aral. Pangatlo, kung ang doktrina ay hindi naman makikita letra por letra, dapat nandoon yung unawa. Halimbawa, yung word na incarnation. Wala pong nakalagay na verbatim na incarnation. At alam natin ang incarnation ay si Christ ang naging laman. Pero wala tayong mababasang incarnation. Pero sa John chapter 1, verse 1, in the beginning, Jesus is the Word. And the Word is God, and the Word became flesh on verse 14. Nandun po yung ang unawa ng incarnation. Halimbawa, Trinity. Wala po sa word ng Bible ang Trinity. Why we believe ng Trinity? Well, sinasabi po kasi ng banal na kasulatan, may Trinity. Matthew 3:16 and 17, binotisman si Jesus. Ang ikalawang persona na umahaw sa tubig, bumukas ang langit, bumaba ang Holy Spirit, ay ikatlong persona, nagsalita ang unang person ng Ama,
mula sa kalangitan. In the beginning, God Elohim, and the word Elohim is in plural form, and the word as. Kaya kung sasabihin natin, wala yung Trinity, wala nga. Pero nandun po yung unawa sapagkat ito'y tinuturo ng banal na kasulatan. Pang-apat, ang heresiya po ay nagtuturo ng aral na tinatanggap ng buong sangkakristyanuhan. So, ang heresy ay yung aral na hindi tinatanggap, ulitin ko po, ng sangkakristyanuhan. So, ang heresy ay halimbawa, salvation requires good works. Ang Word of God ay nagsasabi, Ephesians 2:8, sa biyaya kayo'y naligtas. Hindi sa mabubuting gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po ay pag tinurong kailangan ng gawa, tapos pananampalataya, ito po ay heresy because it is in contrast with the Word of God. Ayon sa Efeso 2:8 at hanggang 10, babasahin ko po. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito hindi sa inyong sarili, ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri, ni hindi rin din po sa pagsunod sa mga kautusan o mga pagtulong o pagbibigay ng donation or tulong sa kapwa. Ito po'y biyaya na matatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Teka, hindi ba kailangan ng gawa? Hindi po. Pero verse 10, sabi rito, sapagkat tayo'y kanyang ginawa na nilalang kay Kristo, na kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una pang siya ay nating lakaran. Ang mabuting gawa ay disenyo ng Diyos dahil sa atin na ligtas. So ligtas na muna at ang product o ipoproduce ng taong ligtas ay mabuting gawa. In other words, hindi mo kinakailangan gumawa ng mabuti para makatiyak ng kaligtasan. Kundi ang katiyakan ng kaligtasan ay magbubunga ng mabuting gawa. Hiwalay po ang kaligtasan sa mabuting gawa. Pero ang mabuting gawa, ang bunga ng isang taong naligtas. So, yun po ang sinasabi natin na pag ang aral ay kailangan ng mabuting gawa, it's an heretic teachings. Pero kung pangangaral naman ay sa biyaya na magbubunga dahil ligtas na, nature mo'y nabago. If any man is in Christ, he is a new creation. Kaya, dahil bago na ang kalikasan mo, bago nang lalabas sa iyong pagkatao, ang mabuting gawa. So mga kapatid, in conclusion, dahil sa maraming mga aral na mali na lumilitaw sa panahon ngayon, okay, napakainam na ating aralin o examinin ang ating pananampalataya. To make sure kung ang ating pinaniniwalaan ay accurate. Heretic ba ito or orthodox? Orthodox, right teachings. Heresy, maling aral. Para malaman natin kung pinaniniwalaan natin ay heretic or orthodox. Pero unang-una, dapat alam mo kung ano yung orthodox. Para yung mga nag-aaral ng pera sa bangko, alam po nila kung ano ang tama kasi inaaral nila ang tama. Kaya pag nakahawak sila ng peke, alam nila kung alin ang peke. Na major doctrine na aral, napakahalaga po na alam natin ito upang ating matiyak na ang ating pananampalataya ay tunay at hindi po peke. Mga kapatid, ito po ang heretic or orthodoxy versus heretic or heresy doctrine. Nawa nakatulong po ito sa atin upang eksaminin natin ang ating pananampalataya at makatulong para sa ating pagkaunawa sa tama at maling aral. Magandang gabi po mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Ray Eramis. Magandang gabi po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Gising na po kayo. 800 years nang pinagdebatehan ang divinity ni Cristo from claim orthodox. 325, Nicaea 1 is the Son eternal. 381, Constantinople is the Holy Spirit, the third person. 431, Ephesus
Was Mary the bearer of Christ's divine nature? 553 Constantinople, how we can interpret the dual nature of Christ without dividing Christ into two. At Constantinople 3, did Christ have one or two will? And ASEAN 2, can icons of Christ be worshipped and how? So, kung ay, sige, bro, Rasha. Yan lang bro, naka-question mark lahat yun. Okay. Kung tinatanong niya na buhay na ako ng mga panahong yon, natural, hindi pa. Pero may mga record naman eh. Ang history kasi nire-record. And from that record, nating nakita itong mga binanggit natin ng mga heretic teachings at saka yung mga orthodox teachings. Kaya kung hindi ka nagbabasa ng history, ang tendency nun, ulitin. Kaya nga marami tayong mga nauulit na maling aral ngayon kasi hindi sila nagbasa ng history kagaya ng mga konsilyo na binanggit natin yung 4 na ecumenical councils. So kaya kung sasabihin nilang buhay ka na ba, natural, hindi pa. Paano mo nalaman? Nasa history magbasa ka lang at hanapin mo ito, makikita mo na nandoon na ang mga heresy. At doon sa heresy na yon, makikita mo kung ano ang tama at kung ano ang mali. At kung ano ang mga dineclare ng mga konsilyo. Ganun lang po kasimple yon, kapatid. Para hindi na natin ulitin yung mga error ngayon, kagaya ng error ni Arius, 2 Diyos, isang malaki, isang maliit. Mali po yon. Error ni Sabellius, na iisang Diyos, kay isang persona, ang Ama, ang Anak ay Espiritu Santo, ganoon din ang Ama, yun din ang Anak. Mga ano na po yan, mga heresy na nakalipas ng ilang panahon, pero hanggang ngayon, nandun po sa mga ilang religion natin na nasa kapaligiran natin. Kasi hindi nga nila inaral at hindi nila tinanggap yung mga councils. Kaya nawa, malaking tulong tong ating pag-aaral na yung mga konsilyo na yon ay maging paalala sa atin na may tama at may mali. Kunin natin ang tama, i-reject natin ang mali. So yun lamang bro, Rasha, ang aking gusto i-comment doon. Okay, ito bro, personal question ko. Meron bang heresy sa Trinity na concept? Kasi sa dami-dami kong nakausap dito, minsan naiiba yung Trinity ba? Minsan merong nagsasabi na mas mataas ang Ama. Trinity one God in 3 person, pero merong hierarchy na ang Ama, tapos ang Anak, tapos ang Holy Spirit. Meron namang Trinity na yun, parang tatlong Diyos. Meron bang mga ganun na heresy din sa Trinity? Meron. Yung tritheism, yung paniwala nila, three being. Parang ganito, pag sinabi kasi nating Trinity, 3 in 1. In one God, there are 3 persons na nagkakaisa at 3 distinct persons. Ngayon, pagka sinabi nating 3 person, it doesn't mean 3 gods. It simply means, parang ako, ginamit ko kayong illustration, iisa lang ako, pero tatlo ako. I am spirit, I am soul, and I am body. And each person is human. The same with the Trinity. Each person is Father, Son, and Holy Spirit. Okay? But one God. Ngayon iba, ang unawa nila, tatlong persona kasi each person is God. So 3 gods yan. Hindi, one God lang yun. Kagaya ko, tatlo composition ko, spirit, soul, and body, and yet I am only one human. My spirit is human, my soul is human, and my body is human. The same with God. One God, one being with 3 distinct persons. The Father is not the Son is not the Holy Spirit is not the Father, but the Father, the Son, and the Holy Spirit is one God. So pag hindi mo ito naunawaan, lalabas talaga tritheism. Heresy yun. At pag sinabi mo naman na, teka, sabi ni Jesus, my Father and I are one, iisa ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu, because they are one. Hindi, ang ginamit doon na sa English lang, na verb to be ay are, at ang are ay plural. Kung sinabi ni Christ, my Father and I is one, paniniwalaan ko yung oneness belief.
Eh hindi naman sinabi ni Christ, my Father and I are one. Though Jesus and the Father are one, the Father is not Jesus, Jesus is not the Father, but they are one. So yun yung mystery ng Trinity, yung ang Ama at ang Anak, iisa, pero distinct persons sila, the Father and the Son. Ngayon, yung binabangkit mo, may tumataas, may bumababa, dineclare na nga na sila ay equal in substance. Okay? Sa Godhead, they are equal. Pero pagdating sa pagbaba ni Christ na nagkatawang tao, natural anak siya. Wala namang anak na tumaas sa Ama. Ang anak talaga, mababa sa Ama. Tsaka isinugo siya. Kaya walang tataas doon sa nagsugo. Kundi ang mababa talaga yung sinugo. Wala namang contrast doon kasi sa pagdating sa function sa Trinity, okay, na nagkatawang tao si Christ, bababa talaga siya sa Ama. Pero it doesn't mean na siya'y anak, hindi siya God. Because in Hebrews chapter 1 verse 8, tinawag siyang ng Diyos Ama na Diyos. Okay? Concerning to the Son, your throne, O God. At si Jesus din naman, nung nakapako sa cross, tumawag sa Ama na Diyos ko, Diyos ko. So, both of them, they called one another as God because they are equal in footings nga eh. Co-substantial, co-essence, kaya hindi pwedeng may higit at may bababa sa Godhead. But when it comes pagdating sa function sa Trinity o sa office, mababa talaga ang anak. At parang mas mababa ang Holy Spirit kasi isinugo, pinangako ng Ama, isinugo ng anak. Pero pagdating sa Trinity, when we're talking about Godhead, they are all equal in footings. So, yun lamang, Brother Rasha, at pantay-pantay sila pagdating sa pagka-Diyos. Okay, Robbie Reyes sabi niya, what if tama naman ang means of salvation pero nagkaroon lang ng lisya or mild heresy sa ilang doktrina? May effect ba ito sa salvation, sa pangkalahatang pananampalataya ng isang tao sa iglesia o iglesia? May epekto yun. Halimbawa, sa salvation, ang pananampalataya. Pero ang problema naman ay pananampalataya na kahit anong gawin mo, ligtas ka pa rin, hindi mo iingatan yung kaligtasan na binigay sa iyo ng Panginoon. May eternal salvation tayo, may eternal assurance tayo. However, mayroong ilang aral na, ligtas ka na kasi tinanggap mo by faith. Tama. Pero hindi naman nabubuhay ng tama yung tao. Kaya yung maliit na yon pwedeng makaapekto at makadulot ng maling aral patungo sa kanyang kaligtasan. Lalo pa nga, halimbawa, sige, sa pananampalataya ka naligtas. Ang bait mo, talagang sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. However, dalawa naman ng Diyos mo. Sinasabi ng Word of God, iisa lamang ang Diyos, pero tatlo ang persona. So, heretic din yon. Kaya, importante, yes. What if yung napakaliit lang talaga, like for example, magpahaba ng buhok at hindi, magpaputol ng buhok, or yung mga sa damit na dapat ba nakapalda, yung mga or mga ganun na ano ba, dapat ba paano ba na pag nagdarasal nakaluhod or nakatayo, mga maliliit lang na ganun. Minor doctrines lang ang tawag natin doon, Bro Rasha. And it will not affect your salvation. Sa akin, okay, nagpahaba ng buhok, nagpaikli ng buhok, pareho lang. Ang importante kasi, tinitingnan ni Lord, yung panloob na kasuotan hindi naman yung panlabas. Baka, halimbawa, sa isang lugar na mainit, gusto niya na may buhok. I think, yung kalagayan niya sa paligid, pwedeng maunawaan natin. Pero, hindi ito nakaka-apekto ng kanyang kaligtasan. Yung mga nabanggit mo, mga minor lamang, it will never affect your salvation. Para sa akin, okay lang yon. Pero ito, Bishop, what if yung sa pagkain naman? Na-quote mo po si kanina, diba? Yung aral ng demonyo. For example, merong mga nagtuturo na bawal kumain ng ganito, bawal kumain ng ganito, pwede kumain ng ganito. Kahit ayan ba, nakaka-apekto ba yan? The Word of God says the kingdom of God is not a matter
of eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Dahil yung kinain mo, lalabas naman sa labasan mo eh. Kaya kung ipipilit tayo pangangaral, dapat ito, bawal yon. Mga kapatid, bro Rasha, the kingdom of God is not about eating and drinking, but righteousness. Halimbawa, hindi nga ako kumakain itong pagkain na to, grabe naman, mangangalo niya ka naman. Malaking problema yon sapagkat ang pangangalo niya, doon ka hahatulan, hindi sa pagkain. So, bagamat nabanggit ito, pagbabawal ito, mga aral ito ng mga demonyo kasi ang kanilang pananampalataya, panlabas lang. Okay, ang panloob na katauhan natin ang tinitingnan ng Diyos. Kagaya ng the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, Romans 14, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. So, importante, meron tayong tamang relasyon o kaugnayan doon sa Holy Spirit na siyang tatak natin at palatandaan ikay tunay na Kristyano kasi meron kang Holy Spirit. What if, Bishop, maniwala ka doon na hindi ka talaga, tama yung Godhead mo, tama yung Trinity, tapos yung salvation, tapos yung ibang bagay. However, meron kang pinaniniwalaan na hindi ka dapat kumain ng ganito mga pagkain. Nakaka-impyerno ba yung ganun? Hindi naman nakaka-impyerno ang pagkain at inumin. Baka kasi ayaw niyang kumain kasi clinically ayaw niya. Halimbawa, sabi ng Word of God, lahat ng pagkain ihain sa iyo, kainin mo. Pero kung may magsasabing, uy, bawal yan, o yung kausap mo, ma-open pag kinain mo, wag mo nang kainin para alang-alang doon sa kanyang mahinang konsensya. O kaya, alam mo na clinically, yung pagkain na yun marumi, at ayaw mong kainin, hindi naman dahil sa kaligtasan, kaya ka hindi kakain o kakain, walang kinalaman yon sa iyong salvation. It will never affect whether you will go to heaven or you will go to hell. Kasi baka ang reason ay clinically na ayaw niya kainin kasi paniwala niya, based on scientific findings, marumi. Pero kung sasabihin niya, marumi yan kasi pag kinain ko yan, pupunta ako sa impyerno. Bro Rasha, mali iyon kasi lahat ng pagkain, pag ipinanalangin, sabi ng Word of God, nililinis na ng ating Diyos. Kaya hindi sa pagkain tayo naliligtas. Kung pagkain lang, di sana, hindi na namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Magkakaroon lang tayo ng discipline sa ating pagkain, maliligtas na tayo. Pero ang problema kasi natin, yung ating sinful nature, nahuhugasan kailangan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang kaligtasan, hindi nakabase sa pagkain at sa pag-inom, kundi sa katwiran, kagalakan at kapayapaan sa banal na espiritu. Okay. Kino-consider din ba, bro, na heretic yung parang gawain ng mga, for example, yung mga tribal or ibang mga ethnic ba? For example, they are Christian but nakabahag sila, parang ganun. Or they are Christian pero habang nagwo-worship sila, parang sumasayaw sila. Parang nahahalo doon sa Christian yung ano nila, yung parang anong tawag nito? Parang yung ginagawa nila sa yung kultura nila. O yung culture yun ba? Yung okay. Sa buong mundo kasi merong klase-klaseng culture ba? Tapos nahahalo doon yung parang faith nila ba? Even they are Christian, nandun pa din. Masasabi mo nating meron tayong standard or heretic ba yung mga ganun pag nahahalo? Walang sinasabi ang Bible kung nagwo-worship ka ng sumasayaw ka. In fact, sa Book of Psalms, nakalagay doon, patugtugin lahat ng uri ng instrumento, sumigaw, okay, umawit, at is-incorporate na ngayon yung dancing. Ngayon, kung sa tribo nyo ay ang isa sa paraan ng celebration ay dancing, I believe hindi ito heretiko kasi wala namang aral na pag sumayaw, heretic. Pag sino nagsabi, heretic yan, mali yan. Teka, baka hindi natin naintindihan na yung kultura ng Amerika at kultura ng Pilipino, kultura sa ibang tribo, magkakaiba. Iginagalang ng Diyos yung bawat kultura. Maliban na lang kung yung kultura demonic.
Pero kung yung culture ay culture ng kanilang tribe na ine-express doon yung kanilang pagkakakilanlan patungkol sa pagsamba sa Diyos, I don't see any heretic about it. Ang heretic siguro doon kung may mga demonic practice, okay, na ginawa ito. Pero kung mga sayaw lang, awitin lang, I don't see any heresy. Kasi ang Lord naggumagalang sa kultura ng bawat bansa. Halimbawa, tayo rito sa Pilipinas, ang ating kultura umawit at ang klase ng ating pag-awit, kundiman. May mga kanta na ginawa na kundiman parang sa Israel. So hindi nangangahulugan na ginamit natin yung kultura natin na ang ating awitin ay kundiman, heretic na tayo. I don't see any heresy about it. Ang heresy ay kung sa demonic, yung aral na yon at saka yung kultura na yon ginamit mo kay Lord. Pero kung hindi naman at part ng culture, I don't see any heresy for that, bro. We have all freedom to worship God. In a way, God gave us the culture and God created us. Okay, thank you, Bishop. Siguro last statement. Mga magulang at mga kapatid, narinig po natin ang aral na tama at mali. So nawa, nakatulong po ito sa atin at aralin natin yung ating pananampalataya kung ito po ay tama o mali. Base sa mga criteria na inilagay at ipinaalam ko po sa inyo. Hope na ang mga mananampalataya today, tutungo sa tama, iiwan ng mali, iiwan ang pagkabulag. Magandang gabi po, dalangin ko, tungo tayo sa tamang aral. God bless you po. The Lord bless you.